Nakikita mo yung Yung damit yun, yung hindi damit pala. ko, yung kaninang umaga kasi yan eh. Oo. Dahil sa may meeting naman ako ng tanghali, Opo. at pagkatapos hindi ko na nagawang makauwi para makapagpalit naman ako ng kasuotan, dito na ako dumiretso. Aba, oho. Okay, ngayon, sabi ko sa kanila, importante na malaman ko kasi nabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema. Hindi na pinapayagan ng Korte Suprema yung tinatawag na replacement cost Replacement cost. na isa sa mga batayan ng rate setting. Yung kumbaga kung paano mo isasaalang-alang kung magkano ba yung sisingilin na kuryente, yung rate ng kuryente. Lalong-lalo na kanya yung optimized depreciation, the optimized depreciated replacement cost. Ibinawal ng Korte Suprema. Ang sabi niya, inutusan niya ang ERC, humanap kayo ng makabagong pamamaraan, valuation method, para sa ganon, yung ginagamit na assets ng mga distribution utilities ay talagang katanggap-tanggap at reflective ng kanilang paggawa ng kuryente, para sa ganon, magiging makatwiran yung kanilang kikitain, kaugnay naman ng kanilang ipapataw na singil sa kuryente. Opo. Ganito kasi yan. Halimbawa, ang pinag-uusapan dito yung tinatawag na regulatory asset-based o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad ng Meralco, marami siya siyempre kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Pero halimbawa, yung tennis court, isinama mo doon sa mga materialis na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman na tayo. Tennis court yun di ba? So, yun pala yun. O kaya gymnasium. Opo. So, kailangan malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun makagawa ka ng kuryente, malinaw na yung nang ginagamit mo talaga. Opo. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yun, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na, ba, hindi mo naman doon sa cost na nung nakuha mo yun. Di ba? Meron silang tinatawag na depreciated historical cost, may depreciated actual cost, merong reproduction cost new, mga gano'n. Sabi ko, ang ipinunta ko rito ay para malinawan ko kung nakatugon kayo dun sa panawagan, sa desisyon. So kayo na pumunta talaga sa kanila. Saan, ha? Nabigla nga sila, bigla akong dumating Na-expect nila kayo magpapatawag sa Senado. Pero kung pumunta kayo doon, in what capacity? In my capacity as a consumer. Ayun. Bakit? Tama naman yun. Consumer naman ako, hindi ba? Opo. Pero hindi nila inaasahan na ako ipupunta ron. Opo. Ngayon, ako'y nasa likod. Kasi punong-puno na Alam nga namang sasabihin ko doon sa harap, doon ka nga sa likod at ako uupo dyan. Hindi naman po pwede yun. Siyempre naman, Pero nakita ako nung isa doon sa commissioners. hindi mga commissioner, yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yun. Okay. Nakita ko at mababait naman sila. Opo. Isa sa kanila ito mayo, sir, baka naman gusto po nyong lumipat sa harap sa kinalalagyan namin. Abay, teka muna, hindi naman ako kasali. Ako isang consumer lang. Opo. So, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, kayo po ba'y nakapag... kasi po, nung inyo pong isumite sa public, nung ipaalam nyo sa publiko yung mga issues paper, ang tawag no? Issues paper ang tawag dyan. Binigyan ng deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan kung mayroon kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o parametro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility na hindi malayo naman, para hindi naman maging argabyado naman yung consumer. Kasi tingnan mo, Jen Nelson, pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ganun pala ibig sabihin. Ang kita niya mas marami. Malaki po kikitain niya. Kasi nilatag mo yung maraming assets. Yun ang kanyang yun ang kanyang babawiin Sa makatwid, teka muna, titingnan din natin yung ibang mga issues. Ganyan ang gusto sabihin ng Korte Suprema. Kaya, pwede ba kanyang aralin ninyo? Mula dyan sa mga dati nyong ginagamit na mga parametro, pag-isipan natin. So, mula doon,
nung sinasabi naman nila, meron na pong nag-submit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin na aayusin. Opo. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyang gano'n, makakatulong po sa amin, gusto rin naming marinig ang Opo. panig ninyo. Totoo naman kaya ako nagpunta ron, meron akong daladalang mga 4 na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. So hindi nyo lang basta sila pinuna, kundi meron din kayo rin kamenda. Hindi ako pumunta ron para pumuna kasi interesado ako na mailatag ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na Opo. hindi talaga napagsasamantalahan ng publiko. Yun ang aking pakay doon. Kaya alam mo naman, mulat mula pa gusto ko malinaw na ang charges ng elektrisidad fair, reasonable, Yan, opo. affordable, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi tayo nakagawa ng paraan, ng valuation, ang valuation papunta lang dun sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente, Oho. hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautusan ng Korte Suprema, Oho. kaya hindi yun ang ating magagawa sa araw na ito. Oho. O sa makatwid, ipinakita, kung gusto nila ERC, alos nang pupropose ako, paano gagawin? ERC, ganito pong gagawin natin. Nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo dapat nila talagang pag-isipan. Opo. At dito, saan mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako ninyo nung kampanyahan na tututukan ninyo ang problemang ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. Kahit wala ako sa Kongreso. Opo. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Opo. Lahat naman, kinakailangan marinig nila yung gusto kong mangyari sapagkat noon pa ay kinakailangan nating bantayan yung tungkol sa singil ng kuryente. Alam kong dito magsisimula ito. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Wala namang pumunta doon para paalalahanan sila sa nalalaman natin. Ngayon, wala silang masasabi ngayon. Ipinagpauna ko na para sa akin, ito'y isaalang-alang din ninyo. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng kataas-taasang hukuman. Maaari. Diba? Yung mga ibang unang nagsalita, yung mga masyadong legalist kayong pananalita nila, sabi nung Meralco, tsaka yung iba pang mga kasangga niya. Yan naman pong Nasecore versus ERC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, Meralco lang po. Paano naman po kami? Hindi naman po kasi kasali dyan. Baka naman po kanya, makagawa tayo ngayon na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali sapagkat yung kasong yan ay Meralco lang ang pinag-uusapan. Sinabi ko rin na teka muna, hindi lang maaring Meralco lang ang involved dyan. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat kasi lahat kayo nagpapabalyo naman Valuation din naman ang ginagamit natin Pag sinabi ng, tapos yung sabi niya, pinag-uusapan lang po, year ganito lang hanggang year na ganito. Paano po ba? I-apply po ba natin ang prospective? Pag sinabi naman ng Korte Suprema na ito'y mali nung taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski naman sa susunod na doon, mali pa rin yan Kasi pinagpasyahan na mali Ibig mo sabihin, kung yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali. Pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Mali ang mali. Hanggang kayo, pag di mo tinama, mananatiling mali po yun. Mananatiling, tinama na nga tayo. Pagkat gagamitin mo pa yan. So sa mga twin, sabi ko, tayo, wag nating ilimit ka ako sa sinabi ng Korte Suprema. Maring involved nga ang distribution utility na Meralco. Ngunit kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo Distribution utility din kayo At totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission kasali dyan Sa totoo lang, di pa bumam. Yes sir, sabi naman nung ERC. Sa mga tweet, lalong malayo yun Kasi transmission na yun Pero doon, apektado pa rin kako yung transmission. So sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako yung legalist na issue. Tingnan natin yung way forward. So, hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga-ERC. Kayo na mismo pumunta. Kasi magsisimula yung term nyo. Sayang naman Sayang naman kasi mamaya sabihin niya. Kasi po kami nagpalitaw naman po kanya ng issues paper. Hindi naman po kayo pumunta Ayun. Kasi pagka nilagay nila sa sa dyaryo. Notice to the whole world na yan Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman pumunta. May legal na po yun. Kami po yung nagtawag Kasi compliant po kami, nagtawag po kami. May public hearing po kami. Ang katunayan na ayan po, nandyan po si Senator Marcoleta. Ayun. Yun ang nangyari kanina. Maganda naman. At meron kagad na ginagawa
senator-elect pa lang, ha? Tama. Ibig sabihin, hindi pa At may nagsisimula. nagpasalamat doon na Opo. nandun sa, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi Aha. kilala nyo rin siya. Opo. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita na isang public hearing, sabi niya, Aha. dumating ang isang senador. At dahil po dyan, sabi niya, lalo po ako kanyang naging Oo. naging Tama naman. aktibo sa ganitong na talaga po palang importante. Ay, opo ang naman. usaping ito, sabi niya gano'n. Oo. Totoo. Oo. Totoo. Kasi ano yun, ang buong Pilipinas, alam nyo, nung kayo nangangampanya, at kapag binanggit nyo yung bayarin sa kuryente, pati bata maliit pumapalakpak sumisigaw Di ko ba? Kasi alam nila yung hirap ng magulang nila kapag darating yung buwan ng bayaran ng kuryente. Naniniwala ako sa iyo, Jen, kasi Oo. nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, Oo. pagbaba ko na nagsalita ako, nasa lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol Baka nga naintindihan niya yung sinabi ko. Sa inyo. Oo. Pero sa kabilang banda, Oo. Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para, siyempre, yung mga tutol Oo. sa kandidatura ni Senator-elect Hanggang ngayon ba, may Dante tutol Marcoleta. pa. Nanalo. Ang sabi nila, Oo. hindi nung nanalo na, ka-election lang, katatapos lang. Oo. O yung mga may, dyan, Meralco Bill na 2,000. Oo. Puntahan niyo si Senador Marcoleta. Nako, Doon, yan na, siya na oo. daw magbabayad. Ganda naman ang patutsada. Mukhang Sen, eh. maling-mali ata yun Oo, pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. opo. Huwag naman kayo kamong, para naman kayo kamong mga batang maliit. Aha. Oo. Naintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. Hindi naman niya magagawa yon short of legislation. Yes. Ibig tama. sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas Oo. at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging Oo. sa lower house, na ito'y isa batas natin. Hindi naman Oo. po ganun kasimple na pag Biglaan. sinabi niyang ganun, Oo. hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yun. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, pumunta na po kayo sa North Korea. Di lumapit na lang muna sa anin so kami naman mag-abono. Kasi 2,000 kasi agad naniningil agad sila Hindi pa kayo nagsisimula sa termino. Yung 2,000 piso dyan na binabayaran. At ako, inaasahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun na nga. Kapag nakita nila na maliwanag naman yung, at makatwiran naman yung aking hinahangad. Siyempre magkakaroon ng debate ron. May papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumangayon, may papasa namin, may papasa. Pero parang nakikinig-kinita ko na yan. Sen, mukhang ano yan. Ang dami ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking power company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito Kasi babayaran din naman pala sila no? Babayaran, ang sinasabi ko, ang kapalit nito kung sinasabi ko, kesa naman sa mag-imbento yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. May Hindi ba- pagkagalingan din pala. Hindi ba ang sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabing yun, yung 5 ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Nagkataon na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan na talagang pinambibili nyo lang ng boto. Ang totoo naman yun di ba? Yes po, totoo po yun. Hindi ba sinabi ko yung 5 ayuda na yun, pagka in-aggregate mo yung total cost, 194 billion talaga yun. Oho. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente sapagkat yun ang aking kauna-unahang advocacy, sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente, ay inilibre ko, pababa di ba? 2,000. Opo. Aba, nung makompute ko, yung total number na mabe-benefit, Oho. hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Oho. Sa Yun, halos yun din ang gusto ng ayuda. Yun din kasi yung tinatarget yung ng target ayuda. ng ayuda, opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan 40,000, 30,000. Opo. Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? 5 klase yun Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po. Oo. Isipin mo 30,000, 40,000, 100,000 na nagrarally, walang nakatanggap. Teka muna ka ako. Saan napunta? Yung 5 ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Kung sinasabi nyo, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Ay, Doon sa totoo. 27 million, ang nabibigyan. O di, palitan natin. Kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pababa, nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Dami. Halos yun yung target So, ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang Convert na rito. ganito na lang ang gawin natin. At Opo. kapag kinuwenta mo, 120 billion lang. Adi mas matipid pa. Oho. Oh. May malaki ka pang nabawas. Ayaw mo ba yun?
lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Opo. Walang corruption dahil diretso sa kanila eh. Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga Babayaran din sila eh. Oo, Wala yun sa pala. naman eh. Ang Oo. magkukomplain dyan, Nakikinabang sa ayuda hindi yung hindi. na hindi naman binibigay. Oh, yung nangungurap, yun ang Yun, opo. Oh, yun ang magkukomplain. Oo. Wala na tayong pagkukunan ng ating corruption dito. Opo. Di ba? Oh. At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna kanya, baka kanya, malay mo, kasi kami naglatag dyan. Kasi, kaya ko nabanggit yung Department of Finance, ang una ko kasing gagawin sana, yung 12% ba't aalisin natin. Yun naman ang isa. Isang Magkaiba nakaraan. ito eh. 12% ba't sa mga Kuryente. bayan ng kuryente? Opo. Kasi sa IPIRA, wala naman sinasabing 12% ba't eh. Opo. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga tumaas eh. Opo. Di ba yung sinasabi kong palagi, ang nakalagay, affordable rates of Affordable, electric opo, power. Paano magiging affordable? Sinaksakan mo ng ban. O di nga gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Nako. Boss, magkano Yan, yan? oo. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano pananagutan yan? Ako pa naman palagi ko sinasabi, kaya kong ilabas lahat yan. Titik muna. Huwag kang makikipag-away sa batas, pare. Di ba? Oo nga. Ang sinasabi ng batas, Sumunod affordable. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kaya Oo. naman hindi naging affordable. Kasi nilagyan nyo ng bat eh. Humanap ka ng ibang paraan para makolekta ka ng 120 billion. Oho. Pero hindi dito. Ayun. Oh, alam mo ba pagka inalis mo yung talagang bababa. Ay, instant po yun. Pati mga negosyante, tuwan-tuwa. Oho. 12% bat. Oho. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang dinidikit nila yon, Nelson, doon kasi sa naging naunang pangako na 10,000 bawat pamilya. Ayon kay Senador Cayetano naman. Iba naman yung kay Senator-elect Dante Marcoleta. Ito naman yung sa akin naman, maliwanag na Opo. tinitingnan naman natin ang nasa lugar naman yung inalis natin to, pero ito yung sinubstitute natin. Man yung para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na pwedeng ma-attain yung mga utos ng Korte Suprema. Nakita mo naman ang tayo ko doon di ba? Opo, oo. Pagkatapos kong magsalita, ako'y nabigla sapagkat ako'y pinalakpakan nitong mga nando sa Nakapaligid, oo. Tinignan ko lahat, puro abogado ng Meralco, abogado ng ganito. Ako naman neutral lang pagpunta ko doon Wala naman akong gustong pasamain o ganito. Basta gusto ko lang mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran, reasonableng pamamaraan ng rate setting na hindi magiging unfair sa mga consumer. Yun ang aking babantayan. Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po, ang kumikita lang ng malaki, yung generation. Kapag nagkamali ka dun sa paglalatag ng assets na siyang ating susukatin na pagmumulan doon, doon magsisimula yung pagtaya kung paano ang kanilang kikitain. So, nagsuggest ako dyan ng isang framework ng rate of return. Kaya makikita nila na objective tayo. Yung ROR. Pwede ba tayong mag-set ng ganitong formula? Ito yung babantayan natin. Ngayon, yun naman kung mga itatalatag ninyong mga assets. Pwede ba kako, kinakailangan nating i-document? Kasi, hindi pare-pareho yung mga assets Baka naman yung matanda na, pinipilit nyo pang ilagay, fully depreciated na. Wala na halaga yan. Kapag hindi mo tiningnan mabuti yan, bloated yung regulated asset base mo, malaki ngayon yung return niya. Ang laki ng kikitain niya. Yung laki ng kita niya, yun naman yung laki ng bayad mo rin, Nelson. Siyempre, as consumer. Hindi ba kailangan nating balansin? Nakita naman nila yung pagbabalancing ko. Kaya nagpasalamat. Kaya bago ko umalis, sabi nila, Sir, pwede po bang, kung meron po kayong prepared, yung sinabi niyo kung prepared speech, wala ka ako sa ano ko lang dapat 10 naman. minutes naman sila. Oo naman. Hindi baka ako na-record po namin, pero baka po may mga ibang hindi po namin nakuha doon. Kaya, sige, bigyan niyo ako ng mga ilang araw kako, formaling isasubmit ko yung aking proposition, yung 4 na proposition na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap ng isang makabago pero makatwiran, equitable na pamamaraan, may sasaalang-alang yung kikitain ng distribution utility at hindi naman masasalaula, interest naman. Hindi mo pagsasamantala ng consumer. Di ba? Tama dyan. Hindi sila nakakasunod sa utos ng Korte Suprema. Kasi yun ang gusto nila ng Korte Suprema Maghanap tayo kanya ng makabago, ng ibang paraan. At hindi naman namin sinasabi kang huwag niyong pansinin yung mga dati niyong ginagamit. Pero wala namang masama kung maghanap pa tayo ng mas makatwiran na mga parametro ng valuation ng mga assets.